Noong muling ipinanganak ako pabalik sa high school, habang hinahangaan ng lahat ang magandang dalaga na may maputing balat at katawang manika, mas napansin ko ang aking kaklase na si Elena, na halos hindi napapansin at iniiwasan ng lahat ng lalaki sa klase. Hindi dahil siya ang magiging tampulan ng tukso sa graduation ball, kundi dahil ayokong muling makaligtaan ang isang babae na handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa akin. Noong nakaraang buhay, kahit naging matagumpay akong negosyante, hindi ko akalaing mamamatay ako sa isang aksidente sa sasakyan matapos makainom. Hanggang sa inihahanda na ng doktor ang aking bangkay para sa cremation, biglang may isang babaeng padapadapa na pumasok sa silid. Nanginginig siyang lumapit sa aking bangkay, at tahimik na dumaloy ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Nang makarating siya sa tabi ng kama, nanginginig niyang itinaas ang puting tela at biglang nawalan ng lakas at bumagsak sa lupa. Noong sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding kalungkutan mula sa kanya. Ngunit sino ang babaeng ito? Tiningnan ng aking kaluluwa ang babae sa harapan ko nang walang anumang alaala. Sa huli, tumugon ang doktor at nagtanong ng tanong na bumabagabag sa akin, "Sino ka?" Dahan-dahang lumingon ang babae, pinunasan ang kanyang mga luha at pilit na ngumiti. "Ako po ang kasintahan niya." "Kasintahan?" Muli akong nagulat. Sa buong buhay ko, hindi ako nagpakasal, paano ako magkakaroon ng kasintahan? Tila ayaw nang magpaliwanag pa ng babae, at garalgal ang kanyang boses, "Pwede ko po bang tulungan sa pag-aasikaso ng kanyang libing?" Tila naantig ang mga naroroon sa kanyang katapatan. Nag-isip sandali ang doktor at tumango. Lumulutang ako sa hangin, labis na nagtataka. Talaga bang gusto niyang asikasuhin ang aking libing? Sa sumunod na 2 araw, sinundan ko ang babaeng iyon, pinapanood siyang tapusin ang lahat ng mga paghahanda. Nang gabing iyon, sa isang madilim at maliit na inuupahang silid, niyakap niya ang kanyang payat na katawan at umiyak buong gabi. Kinabukasan, nagdala siya ng isang bote ng pangarap sa tabing ilog. Hinaplos niya ang balot ng candy sa kanyang kamay na parang isang kayamanan, at pagkatapos ay itinaas ang bote. Ang balot ng candy ay nahulog sa ilog kasabay ng ihip ng hangin. "Kuya, kinalimutan mo na ba ako? Ako si Elena." Nang marinig ko iyon, nanginig ang buo kong katawan. Paano si Elena? Ang Elena sa aking isipan ay ibang-iba sa babaeng nasa harapan ko. Noong huling taon ng high school, lumipat si Elena at naging kaklase ko. Dahil sa kanyang payat na pangangatawan at mahiyain na pag-ugali, itinuring siyang pangit na itik ng klase. Gayunpaman, abala lamang ako sa panliligaw kay Trina, ang muse ng campus. Araw-araw akong naghahanda ng iba't ibang candy na gusto niyang kainin. Minsan, dahil nagalit ako kay Trina, direkta niyang tinanggihan ang aking alo. Ngunit hindi ko akalain na ang mga candy na iyon na ibinigay ko kay Elena ay itinago niya hanggang ngayon. "Ibinigay mo sa akin ang mga candy na ito. Alam mo ba na ang mga maliliit na candy na ito ang nagligtas ng buhay ko? Kung wala ka, matagal na akong patay. Palagi kong iniisip na kapag kaya ko ng sabayan ang mga yapak mo, aaminin ko sa'yo. Ngunit bakit ka namatay? Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon?" Sabi ni Elena na may matinding kalungkutan. Pagkatapos ay ngumiti siya, pero ayos lang. "Pupunta ako sa tabi mo." Napagtanto ko kung ano ang balak niyang gawin. Sumigaw ako ng buong lakas, ngunit hindi ako naririnig ng babae. Dahan-dahan siyang humakbang at tumulo ang isang luha sa kanyang mata. "Kuya, sa susunod na buhay, maaari mo ba akong tingnan ng kaunti?" Pagkatapos niyang sabihin iyon, wala siyang pag-aalinlangan na tumalon sa malamig na tubig ng ilog. Gayunpaman, nang muli akong dumilat, bumalik ako sa seremonya ng pagtatapos ng huling taon ng high school. Noong araw na iyon, bitbit ko ang isang palumpon ng mga bulaklak, naghahanda na umamin sa muse ng campus na gusto ko sa loob ng 3 taon. Ang resulta ay tinanggihan niya ako sa publiko at bumaling sa mga bisig ng isang mayamang lalaki. Ngunit pagkatapos maranasan ang nakaraang buhay, paano ko maulit ang pagkakamali muli? Kaya inilipat ko ang palumpon ng mga bulaklak sa aking kamay at ibinigay sa aming guro. Nang hindi hinihintay ang reaksyon ni Trina, agad akong tumalikod at bumaba sa entablado. Nang makita ito, nagulat si Trina na tiningnan ako. "Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi talaga siya makapaniwala na ang palumpon ng mga bulaklak na ito ay hindi para sa kanya. Hindi ba siya balak umamin sa akin ngayon? Paano ito nangyari?
Bulong ng bulong si Trina ng matagal bago tuluyang natapos ang seremonya ng pagtatapos. Pauwi sa silid-aralan, naalala ko rin na sa araling ito ipinakilala si Elena sa klase at naging kaklase ko, isang babae na nagmahal sa akin ng maraming taon at handang mamatay para sa akin. Ayokong muling makaligtaan. Pagbalik sa silid-aralan, tumunog na ang kampana ng klase. Sa sandaling ito, pumasok din ang aming guro sa klase. Sa likuran niya, sinusundan ng isang babaeng payat na parang papel. Ngayon, mayroon tayong isang bagong estudyante na lumipat dito. Ang pangalan niya ay Elena. Palakpakan natin siya. Nangangambang tumayo si Elena sa entablado, nagpakilala, at pagkatapos ay inayos siya ng guro na umupo sa tabi ko. Nakita ko siyang lumapit sa tabi ko, maingat na inilalabas ang kanyang mga paa. Paumanhin, kaklase. Dito ba ang upuan ko? Ito ang upuan ko simula ngayon. Kamusta, ako ang bagong kaklase mo, si Nico. Salamat. Salamat. Maingat na umupo si Elena. Binuksan niya ang kanyang lumang bag, kumuha ng isang tumpok ng mga libro, at pagkatapos ay kumuha ng isang kwaderno at tahimik na nagsimulang makinig. Kinuha ko mula sa aking mesa ang mga test paper na puno ng pulang ink. Nagtataka kung paano ko mapapabuti ang aking mga marka sa nalalabing 100 araw. Bigla, naramdaman ko ang isang mahinang tingin na hindi sinasadyang sumulyap sa akin. Lumingon ako at nakita ko si Elena na dali-daling binawi ang kanyang tingin, yumuko, at nagsimulang magsulat at magdrawing sa isang draft paper. Tila walang paningin ang batang babaeng ito tulad ng nakaraan. Ngunit sa pagtingin sa kanyang hitsura, tila gusto niyang makita ang aking papel, ngunit hindi siya nangangahas na magsalita. Napakatahimik ng babaeng ito. Tahimik akong nagtaka at sinadyang itulak ang test paper sa pagitan naming dalawa. Tila natuklasan ni Elena ang isang bagong mundo, masayang umiti. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, nakita ko ang maliit kong kaklase na sumimangot, tila hindi niya maintindihan kung bakit may napakaraming pulang S sa aking papel. Sa sandaling ito, gusto ko lang maghanap ng isang butas na pagtataguan, ngunit kailangan ko munang mag-isip ng paraan upang mapabuti ang aking pag-aaral. Katatapos lang ng klase, tumakbo na palabas ang maliit kong kaklase. Naghanda rin akong pumunta sa banyo at tingnan kung saan siya pupunta. Sa sandaling ito, nang makita ito ng aking matalik na kaibigan na si Miguel, hinabol niya ako. Tiningnan ni Miguel ang direksyon ng aking tingin at natuklasan na sa aking paningin ay ang bagong kaklase. Nico, lumipat ka na ba ng pagmamahal? Gayunpaman, mula noong junior high school, idineklara mo nang wala kang papakasalan maliban kay Trina. Nang marinig ko iyon, tiningnan ko si Miguel at sinabi, maging seryoso ka. Ano ang ibig mong sabihin sa lumipat ng pagmamahal? Tinatawag ko itong pagbabalik loob. Tiningnan ako ni Miguel na may kakaibang ekspresyon. Nako, hindi mo ba talaga gusto si Elena? Hindi ko sinagot ang kanyang tanong, tumango lamang ako, tinitingnan ang figura ni Elena na unti-unting nawawala sa paningin. Napansin ko na sa muling pagsilang na ito ay may isang malaking disbentaha. Tila maliban sa pagtuklas na gusto ako ni Elena, wala akong ibang alam. Nang iniisip ito, inilagay ko ang aking braso sa balikat ni Miguel. Narinig kong mayroon kang ilang mga kapatid sa pangalawang high school. Tulungan mo ang kapatid mong ito. Anong bagay? Tulungan mo akong mag-imbestiga tungkol kay Elena. Lumipat siya mula sa pangalawang high school, ngunit bakit siya lumipat sa unang high school bago ang mga pagsusulit sa kolehiyo? Sa tingin ko kailangan kong malaman. Samantala, yumuko si Trina at naglakad papunta sa banyo, na mukhang nawala ng pag-asa. Nico, ano ba talaga ang nangyayari? Isang klase na ang nakalipas. Dapat magpaliwanag sa akin si Nico. Ano ang ginagawa ni Nico? Bakit hindi pa siya lumalabas? Habang nag-iisip, bigla niyang narinig ang boses ni Miguel. Itinaas ni Trina ang kanyang ulo at nakita si Miguel na nakatayo kasama ako. Direkta niyang binaliwala si Miguel at masayang tinawag ako, Nico. Binawi ko ang aking ngiti. Mag-usap kayo. Babalik na ako sa klase. Matapos ang muling pagsilang, ayokong magkaroon ng anumang kinalaman kay Trina. Tumayo si Trina sa lugar na puno ng hindi makapaniwala. Nico, anong nangyayari sa'yo? Ayos pa ba ako? Ngunit. Tila nagmamadali si Trina na sabihin ang isang bagay, ngunit narito pa rin si Miguel.
Nang makita ko iyon, seryoso kong sinabi kay Trina, kung mayroon kang anumang sasabihin, sabihin mo. Hindi estranghero si Miguel. Nang makita niya ako, tila kinakabahan ang boses ni Trina. Nico, hindi mo ba balak na magpaliwanag sa akin? Bakit ibinigay mo kay Trina ang palumpon ng mga bulaklak kaninang umaga na malinaw na para sa akin? Nagulat akong tiningnan siya. Bakit ang lahat ng magagandang babae ay labis na nagmamahal sa sarili? Gayunpaman, hindi katakataka na ang mga salitang ito ay nanggaling sa bibig ni Trina. Sino ang nagsabi na ibinigay ko sa kanya? Ibinigay ko iyon sa mga guro. Malinaw na hindi naniniwala si Trina. Impossible. Hindi mo ba balak umamin sa akin? Paano mo nalaman na balak kong umamin sa'yo? Sinabi ko ba sa'yo dati? Dati ay umaamin ka sa akin bawat linggo. 2 linggo na ngayon. Kaya ano? Kaya sa pagkakataong ito binabalak mong umamin sa akin, tama ba? Trina, sa tingin ko ay hindi dapat mag-overthink ang mga tao. Gusto kita noon pero hindi na ngayon. Hindi na rin ako aamin mula ngayon. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng daan. Paalam. Pagkatapos kong magsalita, hinila ko si Miguel papunta sa silid-aralan. Nakatayo si Trina sa lugar na puno ng hindi makapaniwala. Pagpasok ko sa silid-aralan, nakita ko na ang maliit kong kaklase ay nakabalik na sa kanyang upuan. Agad rin akong bumalik sa aking upuan at naghanda para sa klase. Naguguluhang tiningnan ni Elena ang kanyang mga kaibigan na kumukuha ng mga test paper. Tila hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang makita ako, hindi niya sinasadyang umatras ng kaunti. Ang lahat ng kanyang naiisip ay ang mga salitang hindi sinasadyang narinig niya sa banyo kanina. Bakit inilagay ng guro ang estudyanteng lumipat sa tabi ni Nico? Si Nico ay isang gangster sa paaralan. Lahat ng kanyang mga dating kaklase ay binuli at tumakbo palayo. Medyo magulo ang utak ni Elena. Ganoon ba kasama ang bagong kaklase? Pero pinakita niya sa akin ang kanyang test paper sa nakaraang aralin at pinag-usapan pa ang tungkol sa nilalaman ng pag-aaral. Nang iniisip ito, nakaramdam ng takot si Elena. Hindi ba dapat ay binubuli siya? Sa kanyang lumang paaralan, binubuli rin siya ng kanyang mga kaibigan sa paaralan tulad nito. Habang nag-iisip, nakita ni Elena na kinukuha ko ang test paper mula sa aking mesa, tinitingnan siya. Tingnan natin ito ng sama-sama. Medyo nagulat si Elena at instinct na umurong. Hindi na kailangan. Nagtataka ako. Bakit mas mahiyain ang aking bagong kaklase pagkatapos ng isang aralin? Sa huli, nanaig ang determinasyon na mag-aral sa kanyang takot. Maingat siyang lumapit sa akin. Bago pa man niya makita ang anumang mga salita, nakita niyang binawi ko ng mabilis ang test paper. Sige, pero mayroon akong isang kondisyon. Natigilan si Elena. Hindi ba niya sinabi na gusto niyang tingnan ito ng sama-sama kanina? Sa isipan ni Elena, mabilis na nag-flash ang hindi mabilang na eksena na binubuli. Nag-aalala niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ko natitingnan. Inilabas ko ang ilang candy mula sa aking kamay. Tulungan mo akong itapon ang mga candy na ito sa basurahan sa tabi mo. Bulalas ni Elena sa gulat na tila hindi makapaniwala. Itapon? Tama. Iyon lang. Tama. Marami akong dinala ngayon, hindi ko maubos. Nagtatakang tiningnan ako ni Elena na nakitang tila wala akong ibang motibo. Muli siyang yumuko at tiningnan ang ilang candy, hindi maiwasang paalalahanan, pero ayos pa ang mga candy na ito, masyadong nasasayang. Gayunpaman, ito mismo ang linya na hinihintay ko. Sa nakaraang buhay, sa araw na ito ko ibinigay ang mga candy na ito kay Elena. Noon, pagkatapos tanggihan ang pagtatapat sa seremonya ng pagtatapos ni Trina, hindi ako pinansi ni Trina buong umaga. Siyempre, walang gustong kumuha ng mga candy sa aking bulsa. Sa sandaling iyon, nagalit ako sa aking puso. Hanggat hinahawakan ko ang candy, naalala ko ang eksena kung saan tinanggihan ako ni Trina. Kaya inilabas ko ang lahat ng candy at naghanda na itapon ang mga ito. Sa sandaling lumapit ako sa basurahan, narinig ko ang unang pangungusap mula kay Elena na simula nang magkakilala kami, kaklase, hindi dapat mag-aksaya. Pinigilan ako, kaya direktang itinapon ko ang candy sa kanya. Kung gayon, tulungan mo akong harapin ang mga ito. Pagkatapos ay tumakas kami ni Miguel sa klase para maglaro.
Kaya hindi ko alam kung bakit iniligtas ng mga candy na ito ang buhay ni Elena, ngunit dahil ito ay isang buhay na nailigtas, dapat na napakahalaga nito sa aking kaklase. Sa buhay na ito, maaari ko lang humanap ng dahilan para ibigay ang candy sa kanya. Kung gayon, kainin mo ang mga ito. Kainin? Ayoko nang kainin pa ang mga ito. Hindi mo hahayaang itapon ko ang mga ito, kaya hindi mo rin kakainin ang mga ito. Maingat na inilagay ni Elena ang candy sa kanyang mesa. Nakakamit na ang layunin, hindi ko na siya ginulo at nagsimulang mag-aral. Mabilis na lumipas ang umaga. Katatapos lang ng klase, binabalak na akong hilahin ni Miguel papunta sa kantina. Gayunpaman, pagkalipas lang ng ilang hakbang, natuklasan kong hindi gumalaw si Elena. Wala pa man siyang balak na kunin ang kanyang lunchbox, yumuko lang siya at naglalaro ng kanyang mga libro. Tanong ko sa aking kaklase, hindi ka ba kakain? Nagulat si Elena nang itaas niya ang kanyang ulo. Mamaya pa ako kakain. Sige, mauna na ako. Hindi ako nagbigay ng maraming pansin sa aking kaklase. Gayunpaman, dahil napakatahimik niya, ang pagsasalita ay nakakatakot pa. Siguro ayaw niyang kumain kapag maraming tao at mas gusto niya ang pag-iisa. Maghintay hanggang sa maging pamilyar na ako sa kanya, dadalhin ko siya. Sa paghimok ni Miguel, dumiretso ako sa kantina. Habang kumakain, mabilis na nagkaroon si Miguel ng mga resulta tungkol sa bagay na hiniling ko sa kanya. Sa puntong ito, naging interesado si Miguel. Nakakaawa si Elena. Narinig kong sinasabi ng isang estudyante na si Elena ay isang mahusay na estudyante sa kanilang paaralan, ngunit ang kanyang kalagayan sa pamilya ay napakahirap. Napakahirap na hindi niya kayang bayaran ang tuition fee. Minsan, wala siyang makain. Ngunit medyo mahiyain siya, kaya kadalasang nangyayari ang pambubuli sa paaralan. Kaya madalas na binubuli si Elena. Pagkatapos, hindi na niya matiis at tumigil sa pag-aaral. Sa tulong ng kanyang guro, lumipat siya sa aming paaralan. Pagkarinig ko, sumimangot lang ako. Mahirap na estudyante na binubuli. Nakatira siya sa isang liblib na nayon sa bundok. Sinasabing patay na ang kanyang mga magulang. Pinalaki siya ng kanyang lola at lolo. Hindi pa nagtatagal bago mag-aral, umakyat sa bundok ang kanyang lolo upang mangolekta ng mga halamang gamot para ibenta para kumita ng pera. Ang resulta ay nahulog siya at nabali ang kanyang binti. Naputol din ang tanging mapagkukunan ng kita ng pamilya. Tumayo ako at lumabas. Nagulat si Miguel. Nico, saan ka pupunta? Maghintay ka sa akin dito. Babalik ako agad. Lumabas ako sa kantina at dumiretso sa silid-aralan. Sa likod na pinto, lihim akong sumilip sa loob. Sa isang tingin lang, nakita ko si Elena na nakaupo roon na hindi gumagalaw. Naglalaro siya ng isang bagay gamit ang kanyang mga kamay. Nang tiningnan kong mabuti, natuklasan ko na iyon ay ang ilang candy. Hindi kaya balak niyang gawing pagkain ito. Habang nag-iisip, nakita ko si Elena na tumayo at naghanda na lumabas, ngunit 2 hakbang pa lang ang kanyang nagawa nang bumigay ang kanyang mga paa at halos mapaupo siya. Ang aking maliit na kaklase ay humawak sa mesa at umupo sa aking upuan. Hinawakan niya ang kanyang ulo ng mahina, marahil ay gusto niyang pakalmahin ang kanyang pagkahilo. Binabalak kong sumugod, ngunit mahigpit kong kinuyom ang aking kamao. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ko ang kahulugan ng sinabi ni Elena na iniligtas ng mga candy na ito ang kanyang buhay. Ang kanyang kasalukuyang hitsura ay malinaw na dahil sa hindi pagkain sa mahabang panahon na nagreresulta sa malnutrisyon na nagreresulta sa hypoglycemia. Payat siya dahil sa kadahilanang ito. Sa sandaling ito, gusto kong sumugod at sabihin sa kanya na huwag tratuhin ang kanyang sarili ng ganito, ngunit alam kong napakatigas ng ulo ni Elena. Kung direktang sumugod, tiyak na masasaktan ko ang kanyang maliit na pagpapahalaga sa sarili. Hindi nagtagal, lalo niya akong iiwasan. Muli kong kinuyom ang aking kamao at pagkatapos ay tumalikod at naglakad papunta sa kantina. Tapos nang kumain si Miguel. Nang makita niya akong bumalik, dali-dali siyang tumayo. Nico, bilisan mo ang pagkain. Hindi ako nagsalita. Umupo ako at gulong-gulo ang aking isipan. Hindi ko maintindihan kung bakit ang tadhana ni Elena ay magiging ganito. Isang mahirap na estudyante na binubuli. Ang kanyang pamilya ay nasa isang liblib na nayon sa bundok. Hindi ko lubos maisip kung paanong napakasama ng tadhana.
Bakit kailangang maranasan ng isang batang babae ang mga bagay na ito? Hindi ko talaga maisip kung paano nalampasan ni Elena ang yugtong ito sa nakaraang buhay. Yumuko ako at mabilis na kumain ng ilang subo ng kanin, nagsisimulang isipin kung ano ang gagawin ko sa susunod. Pagkatapos kumain, tumayo ako at naglakad papunta sa counter ng pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Miguel nang bumili ako ng isang drumstick, isang tinapay at isang kahon ng gatas. Agad siyang nagulat. Nico, hindi ka pa rin ba tapos? Lumingon ako at tiningnan siya. Miguel, tulungan mo ako. Sa sandaling ito, nakaupo na si Elena ng ilang sandali. Unti-unti niyang naramdaman na humuhupa ang kanyang pagkahilo. Ngayon ang unang araw niya sa unang high school. Kahit na nangako ang guro na tutulungan siya na bawasan ang tuition fee at humiling ng scholarship, ilang araw pa bago magkaroon ng resulta. Mayroon na lang siyang ₱0 na ibinigay ng kanyang lola noong umalis siya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang makakatiis, kaya itinakda ni Elena ang kanyang sarili ng isang layunin. Mula ngayon hanggang sa makakuha siya ng scholarship, isang beses lang siya kakain bawat araw. Nadama niyang makakayanan niya, kaya hindi siya kumain ngayong tanghalian. Ngunit hindi niya akalain na magkakaroon siya ng hypoglycemia. Mabuti na lang at mayroong candy ang kanyang katabi. Sinabi ng kanyang katabi na ang mga candy na ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng kanyang hypoglycemia. Hindi niya maiwasang kumain ng isa. Tunay na nakatulong ito. Ang kanyang katabi ay medyo mapag-aksaya, ngunit tila hindi kasing sama ng sinabi ng mga tao. Bukod dito, nailigtas ng mga candy na ito ang kanyang buhay. Anong klaseng tao ang katabi niya? Bakit ibang-iba siya sa sinabi ng ibang tao, at lubos ding naiba sa mga taong nakilala niya dati? Habang nag-iisip, narinig ni Elena ang aking boses sa pintuan. Miguel, sinabi ko na hindi ko kayang ubusin ang lahat ng ito. Bakit ka bumili ng napakarami? Anong gagawin ko? Habang nagsasalita ang dalawa at naglalakad papunta sa harapan ni Elena, nang makita ni Elena ang pagkain sa aking kamay, lumunok siya. Nagsimulang kumulo ang kanyang tiyan. Agad na mahigpit na hinawakan ni Elena ang kanyang tiyan, natatakot na marinig ng iba. Binalak niyang maghintay ng kaunti at pumunta sa kantina para kumain ng kaunti mamaya. Habang iniisip, biglang lumitaw sa harap niya ang isang pinalaking drumstick. Nagulat si Elena. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, nakita niya akong inilalagay ang pagkain sa mesa. Walang pakialam kong sinabi, tulungan mo akong itapon ang mga ito. Itapon ulit. Hindi ko pa rin kayang ubusin ang lahat ng ito. Nag-alinlangan si Elena. Gusto niya akong payuhan na itago para sa susunod na kainan, ngunit paano kakainin ng mga taong ito na may magandang kondisyon sa pamumuhay ang mga bagay na nakatago? Habang hindi niya alam kung ano ang gagawin, narinig niyang sinasabi ko, kung sa tingin mo ay sayang, kainin mo na lang ang mga ito. Hindi ko talaga kayang ubusin ang mga ito. Alam ng aking ama na lagi kong tinatapon ang pagkain. Pababayaan niya ako. Nagulat si Elena nang itinaas niya ang kanyang ulo. Hindi maaari. Bakit hindi? Tratuhin mo na lang ito na tinutulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Kung alam ng aking ama na lagi kong tinatapon ang pagkain, papagalitan niya ako. Bago pa matapos ni Elena ang pagsasalita, mabilis kong pinunit ang packaging at inilagay ang tinapay sa kanyang harapan. Huwag nang mag-alinlangan. Kainin mo na. Agad na nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi niya makapaniwalang tiningnan ako. Nagpasalamat siya sa kanyang katabi. Inalis niya ang tinapay mula sa kanyang bibig, alam na hindi na niya ito maibabalik. Dali-daling yumuko si Elena, para hindi makita ng iba ang kanyang mukha na namumula. Ikaw ang dapat magpasalamat. Pagkatapos kong magsalita, pinisil ko ang kanyang pisngi at nakakatawang binawi ang aking kamay. Nagulat si Elena. Kinuha niya ang tinapay mula sa kanyang bibig, alam na hindi na niya maibabalik. Dali-daling yumuko si Elena, para hindi makita ng iba ang kanyang mukha na namumula. Nagsimula siyang kumagat ng tinapay. Naramdaman ni Elena ang walang kapantay na kasiyahan. Nang makita ko siyang kumain ng may pagkaabala, hindi ko maiwasang ngumiti. Nang makita ko siyang kumain ng seryoso, kinuha ko ang aking test paper na tiningnan ko nang hindi nag-aaral. May 100 araw na lang bago ang mga pagsusulit sa kolehiyo. Pagkatapos kong tumingin ng ilang sandali, binalak kong tingnan kung tapos na bang kumain ang katabi ko.
Nang lingunin ko siya, nakita ko si Elena na maingat na tinatago ang drumstick at gatas. Hindi kaya binabalak ng batang babaeng ito na itago para kainin mamaya? Paano ko hahayaang mangyari iyon? Sinadya kong bumili ng masustansyang pagkain upang mapabuti ang kalusugan niya. Kaklase. Nagulat si Elena nang itinatago niya ang drumstick. Hindi ba masarap ang drumstick? Hindi ba masarap? Masarap, napakasarap. Kung gayon, bakit hindi mo pa rin kinakain? Nang makita ko si Elena na nag-aalangan, sinabi ko muli, bilisan mo ang pagkain. Kinailangan lang ni Elena na kunin ang drumstick at dahan-dahang kumain ng maliliit na kagat. Sinadya kong binuksan ang kahon ng gatas sa tabi ni Elena. Narito, uminom ng kaunti para hindi ka mabulunan. Tinanggap ni Elena ang gatas at uminom. Tiningnan ko ang cute na mukha niya na may mga pisngi na namamaga at mumiti ng may kasiyahan. Kailangang sabihin, ang katabi ko ay napaka-cute. Nakakahiyang payat siya. Kung tumaba siya ng kaunti, siguradong magiging napakagandang babae siya na mas maganda pa kaysa kay Trina. Pagkatapos, nag-focus akong muli sa aking pag-aaral. Ngunit ngayon ay hindi ko maintindihan ang malaking tanong sa dulo ng test paper. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Narinig ko ang katabi ko na mahinang nagsasalita, ang tanong na ito ay dapat lutasin sa ganitong paraan. Kinuha niya ang kanyang panulat, kumuha ng isang piraso ng papel, at seryosong isinulat ang sagot. Nang tiningnan ko ang mukha ng katabi ko, hindi ko maiwasang ngumiti. Walang nakakaalam kung gaano kaganda ang mukha sa ilalim ng makapal na buhok. Napansin ni Elena na tinitingnan ko siya. Medyo namula ang kanyang mukha. Pinapanood mo ba akong magtrabaho? Ah, tama. Pinapanood kitang nagtatrabaho. Ipagpatuloy mo lang. Hindi ko inalis ang aking tingin sa mukha ni Elena. Medyo kumalma ang isip ni Elena. Patuloy niyang isinulat ang sagot ng may pagkaabala. Pagkatapos isulat, ibinigay ni Elena sa akin ang papel at mahinang sinabi, tingnan mo, kung hindi mo maintindihan, tanungin mo ako. Tumango ako at kinuha. Sige, kumain ka lang. Ngunit sa sandaling nagdikit ang aming mga daliri, natakot si Elena, binawi ang kanyang kamay at yumuko, hindi nangangahas na tiningnan ako muli. Mabilis na tumibok ang puso ni Elena. Nadama niyang nababaliw na siya. Anong nangyayari? Ngayon ay hindi lamang pinisil ng kanyang katabi ang kanyang pisngi, ngunit hinawakan din niya ang kanyang kamay. Kahit na wala siyang intensyon, hindi pa siya nahahawakan ng kahit sino sa ganitong paraan. Namula ang mukha ni Elena na gusto niyang hanapin ang isang butas para pagtataguan. Mabilis na nagsimula ang klase sa hapon. Nang makita ni Trina na pumapasok, tumayo ang class president. Trina, may ilang tao pa rin na hindi nagsumite ng kanilang takdang aralin. Si Trina ay may ugali na parusahan ang mga hindi nagsumite ng kanilang takdang aralin sa pamamagitan ng pagpapatayo sa kanila sa labas ng pasilyo at pagkokopya ng 10 beses. Hindi sila pinapayagang kumain hanggang sa matapos nilang kopyahin ang lahat. Si Trina ay nag-aayos ng mga test paper sa plataporma at sinabi, sino ang hindi nagsumite? Sila si A, B, at Sue sa likod. Itinulak ni Trina ang kanyang salamin. Napakalalim ng kanyang impresyon sa akin ngayon. Sa loob ng ilang sandali, hindi niya narinig ang mga pangalan ng ibang tao. Nico, Miguel, nagawa mo na ba ang iyong takdang aralin? Kung hindi, kopyahin ang 10 beses sa labas ng pintuan. Tahimik akong tumayo, iniisip kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Sa tabi ko, nagtatakang tiningnan ako ni Elena. Hindi rin ba gustong gumawa ng takdang aralin ang kanyang katabi? Ngunit hindi ba napakalala na kopyahin ang 10 beses bilang parusa? Habang iniisip iyon, hindi alam ni Elena kung paano ito nangyari, ngunit nakita niya ang kanyang sarili na nahihiyang itinataas ang kanyang kamay. Trina. Huminto rin ang tingin ni Trina sa kanya. Naging mas malambot ang kanyang boses. Elena, anong problema? Mahinang tumayo si Elena. Iyon, kung alam na nila kung paano gawin ang mga takdang aralin, kailangan pa bang parusahan silang tumayo? Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba niya ang kanyang ulo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya sanay na tumayo sa mga sitwasyong tulad nito. Pakiramdam niya ay tinitingnan siya ng lahat. Nagtatakang tiningnan ko siya at ngumiti. Muli akong ipinagtanggol ng aking kaklase.
Mukhang nagsisimula na akong magkaroon ng isang lugar sa kanyang puso. Nakita kong tumango si Trina at pinatawad ako. May punto ka. Hindi gustong talikuran ni Trina ang anumang estudyante. Umupo ako. Bigla kong naisip na biruin siya. Kaklase, salamat kanina. Marahil ay napagtanto ni Elena na papalapit ako sa kanya. Medyo namula ang kanyang mukha. Walang anuman. Tinulungan mo rin ako. Kung wala ang mga candy at pagkain na iyon, baka nahimatay na ako ngayon. Maaaring nawalan pa ako ng buhay. Puno ng pasasalamat ang puso ni Elena. Magaan akong tumawa. Kung gayon, maaari tayong tulungan sa hinaharap. CJ. Ibinaba ni Elena ang kanyang ulo. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya na papalapit ako. Malinaw na mayroong napakaraming puwang sa kabilang panig. Bakit kailangan niyang lumipat sa mas malapit? Hindi kaya dahil ang isang upuan ay hindi sapat? Sumisinghot si Elena. Naramdaman niya ang mahinang amoy ng vanilla mula sa kanyang katabi. Napakabango. Napagtanto niya na ang kanyang emosyon ay hindi tama. Dali-daling lumipat si Elena sa tabi. Lumipat, lumipat, lumipat ng lumipat. Biglang naramdaman ni Elena na walang laman sa ilalim ng kanyang puwet. Nagulat siya. Patay na. Malapit na siyang mahulog. Ipinikit ng desperado ni Elena ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hinawakan ng isang tao ang kanyang braso. Hindi ko rin inaasahan na ang aking kaklase ay hindi magiging alerto. Bumiro lang ako at malapit na siyang mahulog. Talagang isa siyang hangal na batang babae. Mabuti na lang at mabilis akong kumilos at nahawakan siya. Hindi napansin ni Elena ang kakaiba ng aking ekspresyon. Maingat siyang humawak sa mesa at pagkatapos ay binawi ang kanyang kamay. Pagkatapos ay lumipat siya malapit sa akin at nagsimulang mag-aral ng may pagkaabala. Pagkatapos ng klase sa hapon, tinawag ako ni Trina sa kanyang opisina. Hindi ko alam kung bakit bigla akong tinawag ni Trina sa opisina. Ngunit nang makarating ako sa opisina, nakita ko ang aking ama na nakatayo roon. Matapos na sinermonan ako ni Trina at ng aking ama, bumalik ako sa silid-aralan. Nang pumasok ako sa silid-aralan, nakita kong hindi pa nakakabalik ang karamihan sa aking mga kaibigan sa klase. Sa silid-aralan, nag-iisang nakaupo si Elena, hawak sa kanyang kanang kamay ang isang tinapay na kinagatan niya. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay lumapit. Bago pa makareaksyon si Elena, inagaw ko ang tinapay sa kanyang kamay. Kumagat ako ng isa. Nagulat si Elena. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, nanigas ang buo niyang katawan. Kung saan ako kumagat ay kung saan kumagat siya dati. Hindi ba ito ang tinatawag na hindi direktang halik sa mga drama sa telebisyon? Hindi talaga naisip ni Elena kung bakit ko inagaw ang kanyang tinapay. Nadama niya lang na nasusunog ang kanyang pisngi. Kumakabog ang kanyang puso. Dali-daling yumuko si Elena upang itago ang kanyang ekspresyon. Bakit may taong kakainin ang tinapay na kinain ng iba? Katabi. Anong problema? Pagkatapos kong magsalita, sinadya kong kumagat ng isa pang piraso ng tinapay. Bakit namumula ang iyong mukha? Agad na ibinaba ni Elena ang kanyang ulo. Ang buong niyang mukha ay halos idinikit na sa mesa. Sa sandaling ito, halos makumpirma niya na binibiro siya ng kanyang bagong katabi, ngunit hindi niya alam kung paano tututulan. Pagkatapos ng lahat, tinulungan siya ng kanyang bagong katabi sa buong araw. Kung minsan, ang isang maliit na pang-aasar ay tama ba? Hindi, basta lang. Pagkatapos kong magbulong ng matagal, hindi pa rin nagawang sabihin ni Elena ang isang salita. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay bumawi. Kinuha niya ang natitirang tinapay sa tabi niya at ibinigay sa akin. Kuya, hindi ka pa nakakakain, tama ba? Kung gusto mo ang tinapay, ibibigay ko sa iyo. Hindi mo kailangang agawin ito. Kung hindi sapat, maaari akong bumili sa kantina. Hindi ako nagpakipot. Paumanhin, nagugutom lang talaga ako. Gusto ko talaga ang tinapay sa kantina. Ngunit hindi mo kailangang bumili. Mayroon pa akong kanin. Pagkatapos kong magsalita, inilagay ko ang kanin sa aking kamay sa mesa at mabilis na hinanap ang isang bagay sa aking mesa upang mabayaran siya. Biglang narinig ko ang aking boses sa tabi ko. Medyo nagulat si Elena. Nakita niya akong parang isang magician na ibinibigay sa kanya ang isang kahon ng kanin.
Sa loob, kalahati ng kanin at kalahati ng nilagang tadyang. Hindi maiwasang lumunok si Elena. Dali-dali siyang tumalikod at hindi na tumingin muli. Hindi mo kailangan. Hindi maaari. Kinain ko ang iyong tinapay. Hindi ako masyadong nagugutom ngayon. Tiyak na hindi ko maubos ang lahat ng ito. Kung hindi mo ito kakainin, masasayang ulit. Papagalitan ako kapag bumalik ako. Hindi mo gustong makita na pinapagalitan ako, tama ba? Pagkatapos kong magsalita, direkta kong inilagay ang kahon ng kanin sa kamay ni Elena, hindi siya binibigyan ng pagkakataong tumanggi. Medyo naguluhan si Elena. Nadama niyang sinasadya ng kanyang bagong katabi ito, ngunit hindi niya makita ang anumang ebidensya. Maingat niyang pinili at tinikman. Pinigilan ni Elena ang kanyang damdamin sa kanyang puso at seryosong kumain. Habang kumakain siya, nakatingin ako sa kanya. Kumakain din ako ng kanin. Hindi ko siya tiningnan ng halos kalahating araw ngayon. Ito ang unang pagkakataon na tiningnan niya ang kanyang katabi mula sa malapit na distansya. Ngayon, maraming beses niya siyang pinakain. Lahat sila ay mga bagay na kadalasan ay hindi niya kayang kainin. Ang katabi ay hindi kasing sama ng sinabi ng mga guro at kamag-aral. Napakabait niya. Tingnan. Nakalimutan pa ni Elena ang kumain. Hawak niya ang isang kutsara ng kanin na walang kilos. Biglang lumapat ang isang mahinang tawa sa kanyang tainga. Bago pa makareaksyon si Elena, narinig niya ang aking boses. Napatalon siya sa kanyang senses. Dali-dali siyang yumuko at mabilis na inilagay ang kutsara sa kanyang bibig upang itago ang kanyang pagkapahiya. Patay na. Nakita siya ng kanyang katabi. Gustong mabaliw ni Elena. Maliit na namumula ang kanyang mukha. Kumakabog din ang kanyang mga kamay. Isang buong kutsara ng kanin biglang tumama sa kanyang pisngi. Nang makita iyon, tumawa ako muli. Hindi ko maiwasang kumuha ng isang piraso ng papel at ibigay sa kanya. Pusa, punasan mo ang iyong mukha. Sa sandaling ito, napagtanto ni Elena na may kanin sa kanyang mukha. Agad niyang gustong maghanap ng isang butas na pagtataguan. Mabilis na natapos ang gabi. Dahil sa pagiging isang residente si Elena, umuwi akong mag-isa. Kinabukasan, maaga akong nagising sa oras at nagpunta sa paaralan. Pagpasok sa silid-aralan, kinuha ko ang mga candy ng gatas mula sa aking bulsa at ibinigay kay Elena. Ingles ang klase sa umaga, ngunit mabilis kong natuklasan ang isang seryosong problema. Tila hindi ako marunong magbasa. Kailangan kong humingi ng tulong. Tumingin ako kay Elena. Ang katabi ko ay nag-aaral ng may pagkaabala. Tinaas niya ang kanyang ulo mula sa aklat. Maaari mo ba akong tulungan sa isa pang bagay? Nagulat si Elena. Hindi kaya susubukan niya ulit na pakainin siya? Nakita na niya akong may dalang kahon ng kanin ngayong umaga. Kahit na napakasarap ng kanin kahapon at napakatamis ng candy, ayaw niya talagang palaging kumain ng aking pagkain. Hindi, kaklase. Hindi ko pilitin kang kumain. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Hindi naniniwala si Elena sa aking ekspresyon na daramang magkakaroon ng isang kakaibang ideya. Itinulak ko ang aklat na malapit kay Elena. Hindi ako marunong magbasa. Ibinaba ni Elena ang aklat at hinila ang aking aklat pabalik. Kung gayon, babasahin ko para sa iyo at susundan mo ako. Pagkatapos ng klase, tiningnan ko ang aking kaklase. Kahapon, niloko ko siyang kumain ng 2 beses at isang dakot ng candy. Ngayon, mas matalino siya. Anong klaseng dahilan ang dapat kong hanapin upang lokohin siya na kumain ng kanin ngayon? Nico. Biglang narinig ko ang boses ni Elena. Anong problema? Mayroon na akong pera ngayon. Binigyan ako ni Guro Seli kaninang umaga ng 100 piso. Hindi mo ako kailangang pakainin. Sinabi rin niya na tutulungan niya ako ng 100 piso bawat buwan. Hihintayin ko hanggang sa matapos ko ang mga pagsusulit sa kolehiyo at babayaran ko siya. Napakainit ni Guro Seli. Hindi ko maiwasang isipin sa aking puso. Kung gayon, paano ako mapapalapit sa aking kaklase? Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na napakabait ni Guro Seli. Kung gayon, pupunta na ako sa kantina. Hindi makapaniwala na bumuntong hininga ako at pagkatapos ay sinamahan si Miguel papunta sa kantina.
Pagdating sa kantina, nakita ko ang aking kaklase na pumupunta sa counter number 2. Matapos bumili ng kanin, naglakad din ako papunta kay Elena. Seryosong kumakain si Elena ng tinapay. Bigla niyang naramdaman na natakpan siya ng isang anino. Bago pa niya maitaas ang kanyang ulo, nakita niya akong naglalagay ng isang itlog at isang sa kanyang plato. Ang may-ari ng shop ay nagbigay sa akin ng ilang dagdag na pagkain. Tapos na. Namula si Elena, nag-alangan at mabilis na bumalik sa klase. Dahil mabagal kumain si Miguel, kinailangan kong maghintay para sa kanya. Matapos kumain si Miguel, halos wala ng tao sa kantina. Naghanda akong tumayo at umalis nang marinig kong tinatawag ako ni Trina sa likuran. Nico. Lumingon ako at nakita si Trina na suot ang isang sombrero ng kuneho. Binigay ko sa kanya ang sombrero na ito sa kanyang kaarawan. Hindi pa ito sinusuot ni Trina, ngunit bakit niya ito sinuot ngayon? Anong problema? Hindi naghintay sa akin na sumagot, patuloy niyang sinabi, kumakain ka ng kanin kasama ang isang babae kanina, tama ba? Bakit ka ganito, Nico? Napakabata pa nito. Sa tingin mo ba na makikita mo ang ibang babae para inisin ako at papansinin kita? Huwag mo na akong pangarapin. Patuloy ka lang sa ginagawa mo. Hindi na kita papansinin. Hindi ko maintindihan si Trina. Kahapon, una, ibinigay ni Nico sa ibang tao ang rosas na dapat ay ibibigay sa kanya, at pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang iyon. Ngayon, bakit hindi pa rin siya humihingi ng paumanhin? Hindi lang ba siya hindi sumang-ayon sa lahat ng mga pagtatapat niya dati? Sa huling pagkakataon, hindi pa nga siya umaamin. Anong gusto talagang gawin ni Nico? Gusto ba niyang tingnan kung ibababa niya ang kanyang ulo? Sa kanyang pinakamataas na mukha at sa maraming batang lalaki na gusto siya sa paaralan, paano niya maibababa ang kanyang ulo sa isang batang lalaki na gusto siya? Sa wakas ay naunawaan ko ang kahulugan sa mga salita ni Trina. Tandaan mo ang mga salitang sinabi mo ngayon. Huwag mong kalimutan. Pagkatapos kong magsalita, tumalikod. Naglakad siya palayo ng walang pag-aalinlangan. Galit na tinanggal ni Trina ang sombrero sa kanyang ulo at ibinato sa akin, pagkatapos ay tinitigan ako sa likod. Nang makita ni Trina na hindi ako lumingon, medyo natakot siya. Nico, ikaw na walang kwenta. Sa tabi niya, si Lika ay kumakain kasama siya. Tila nag-aalala siya. Nakita ni Lika si Trina na maingat na umupo at pinulot ang sombrero na ibinato niya. Kinislapan ni Lika ang kanyang mga mata at walang sinabi. Ibang-iba si Trina ngayon kaysa noon. Nagustuhan na kaya niya si Nico. Ang pangalawang klase sa umaga ay klase sa panitikan ni Guro Liwayway. May 5 minuto pa bago matapos ang klase. Huminto si Guro Liwayway sa pagtuturo, pagkatapos ay tinalakay sandali ang pagpapangkat. 4 na tao sa isang grupo. Hindi nakakagulat na napangkat ako kasama si Elena. Ang 2 natitirang tao ay ang aking matalik na kaibigan na si Miguel, at isang babae sa klase, si Kiana. Ang dahilan kung bakit tinanggap ko si Kiana ay dahil napakayaman ng kanyang pamilya. Kung hindi ako nagkakamali, sa katapusan ng linggo ay magkakaroon ng isang outdoor gathering sa bahay ni Kiana para sa mga matatanda. Ito ay isang pagtitipon ng mga retiradong opisyal. Lahat ng lumahok ay dating mga mataas na ranggong pinuno. Hindi dapat palampasin ang pagkakataong ito para kumita ng pera. Siyempre, hindi lang iyon ang pinapansin ko. Si Kiana ay isang mabait at walang muwang na babae. Palagi siyang nakangiti at palaging masaya. Siya ay isang likas na optimistiko. Ganap na siyang naiiba kay Elena. Marahil ang personalidad na ito ay makakatulong upang mapabuti ang pagkatakot sa lipunan ni Elena. Dapat magkaroon ng sariling mga kaibigan ang maliit kong katabi. Pagkatapos, sinabi ko rin kay Kiana ang tungkol sa aking intensyon na pumunta sa kanyang bahay sa katapusan ng linggo. Sandaling nag-isip si Kiana, pagkatapos ay sumang-ayon din siya. Sa oras ng tanghalian, nakatayo ako sa kantina, hawak ang kahon ng kanin na may adobo. Naramdaman kong napakahirap nito. Sinisimulan ng kumain ng mag-isa ang katabi ko ngayon. Kung lalabas ako na may hawak na kahon ng kanin, tila medyo labis-labis. Habang hindi ko alam kung ano ang gagawin, nakita ko si Miguel na hawak ang kanyang kahon ng kanin, kumakaway sa akin. Mabilis kong ibinigay ang kahon ng kanin sa aking kamay kay Miguel. Hindi talaga nakita ni Miguel ang aking intensyon. Sa kanyang mga mata,
tanging ang piraso ng adobo na biglang lumitaw sa kanyang kamay. Nakamit ko rin ang aking layunin na maupo sa harapan ni Elena at matagumpay na ibahagi ang piraso ng manok sa kanyang plato. Nag-aalangan si Elena. Nasaan ang iyong piraso ng manok? Inagaw ni Miguel. Nag-alinlangan si Elena sa aking sagot. Pinulot niya ang piraso ng manok sa kanyang plato. Pero tapos na akong kumain. Hindi ko kailangan ng manok. Alam ko, pero hindi ba't dapat tayong magtulungan? Gusto kong kumain ng mga gulay. Gusto mong kumain ng karne. Napakaganda. Pagkatapos kong magsalita, pinulot ko ang isang piraso ng repolyo mula sa plato ni Elena. Nakatulala si Elena at tiningnan ako sandali. Nang makita niyang kumakain ako nang may pagkaabala, kinailangan niyang ibaba ang kanyang ulo at patuloy na kumain ng kanin. Ngunit napagtanto ko na talagang medyo labis-labis na ako sa mga nakaraang araw. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumain ng kanin kasama ang aking katabi sa isang bukas at matuwid na paraan. Habang iniisip, nakita ko si Kiana na naglalakad papunta na may hawak na tray ng kanin. Pagkatapos, tinawag ko si Kiana. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit naalala ang aming kasalukuyang relasyon, kaya naglakad pa rin siya. Kiana, kumain ka sa amin. Magkakagrupo tayo ngayon. Kailangan nating mag-aral ng mabuti. Siyempre, hindi dapat sayangin ang oras ng pagkain. Kapag kumakain tayo, maaari tayong mag-aral ng sama-sama. Anong tingin mo? Nakanganga si Kiana at tumango. Sa sandaling ito, nakatingin sa amin si Elena. Tila hindi niya maintindihan. Nico, hindi pa nga sumasang-ayon si Elena di. Kaklase, napagpasyahan na namin ni Miguel at Kiana. Isa ka rin sa mga miyembro. Hindi ba't masusunod ng minorya ang mayorya? Naguluhan din si Elena. Nakaramdam siya na may mali, pero, dahil wala rito si Miguel, ayos lang. Ang aking opinyon ay ang opinyon ni Miguel. Hindi siya nangangahas na hindi sumang-ayon. Muling tahimik na yumuko si Elena. Hindi napigilang makisali si Kiana. Sa buong gabi ay nakatulala siya. Bakit niya naramdaman na ginagamit lang siya? Matapos mag-isip sandali, sa huli ay nagpasya siyang sumuko. Ang evening self-study ay libreng panahon ng pag-review ng ika-12 baitang. Dahil nagkaroon kami ng isang grupo, iminungkahi ng class president na ang bawat grupo ay maaaring magtipon upang mag-aral ng sama-sama. Ang linggong ito ay napakalabo para kay Kiana. Sa tuwing sasapit ang oras ng pag-aaral ng grupo, nakikita niya akong nag-aaral ng mabuti kasama si Elena. Matapos mag-aral ang sama-sama sa loob ng isang linggo, pakiramdam ni Kiana na nawala na sa wakas ang kanyang pasanin at umuwi siya. Pagka-uwi sa bahay, sinabi niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa akin. Kahit na hindi sila sumang-ayon sa una, sa ilalim ng kanyang pamimilit, sumang-ayon din ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni Kiana tulad ng napagkasunduan. Pagkatapos ay umaasa sa aking mga alaala mula sa nakaraang buhay, kumita ako ng 2,000 piso. Kahit na tumulong lang ako sa ama ni Kiana na gawin ang isang maliit na bagay, ang 2,000 piso ay isang malaking halaga ng pera kumpara sa kanyang 400 piso bawat buwan na allowance. Sa tanghali, pumunta ako sa paaralan upang hanapin si Elena. Ang bahay niya ay malayo, kaya mananatili siya sa paaralan sa katapusan ng linggo. Tumayo ako sa ilalim ng dormitoryo ng mga babae at naghintay sandali. Sa wakas ay nakita ko ang isang kaklase. Sa nagulat na tingin ng kaklase, hiniling ko sa kanya na tawagin si Elena. Nang marinig ni Elena na hinahanap ko siya, dali-dali siyang nagdala ng sapatos at tumakbo. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, dali-dali siyang bumalik upang kunin ang bag na inilagay niya sa tabi ng kanyang kama, pagkatapos ay tumakbo ulit palabas. Malamig sa labas. Kung maghintay ng matagal si Nico, magkakaroon siya ng sipon. Pinabilis ni Elena ang kanyang bilis. Nang lumabas si Elena, hindi niya ako nakita. Nakita niya lang sa kaliwa, ilang metro ang layo, maraming babae ang nakapaligid sa isang tao. Napakaraming tao, kaya hindi nakita ni Elena ang lalaki na napaliligiran. Ngunit medyo nagulat siya. Mayroon bang gwapo na lalaking mas gwapo pa kay Nico? Seryosong inalala ni Elena sa kanyang isipan ang hitsura ko. Naramdaman niya pa rin na maliban sa magulong buhok, walang mas gwapo kay Nico.
kaya hindi siya nagbigay ng anumang pansin. Tumingin si Elena sa paligid. Nasaan si Nico? Hindi ba't sinabi niya na pupunta siya para hanapin siya? Habang nag-iisip, biglang naramdaman ni Elena na may naglalagay ng jacket sa kanyang balikat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Elena ng isang malinis at gwapong lalaki. Tumitig siya sa kawalan at hindi niya alam kung gaano katagal. Naramdaman niya na may nagtatapik ng mahina sa kanyang ulo. Kasabay nito ay narinig niya ang isang mahinang tawa. Katabi, bakit ka napakahangal? Lumalabas ka nang hindi naglalagay ng jacket. Malamig. Sa sandaling ito, napagtanto ni Elena na tumakbo siya ng mabilis kaya hindi siya nakapaglagay ng jacket. Ang kilos ko kanina nang inilalagay ang jacket sa kanya ay naramdaman niyang humihinga sa kanyang mukha. Naramdaman niya na sasabog ang kanyang ulo. Mabilis siyang umatras, namumula ang mukha na parang mansanas. Hindi. Hindi ko kailangan. Hindi ako giniginaw. Pagkatapos niyang magsalita, nanginginig siya sa ginaw. Tunay na narinig niya ang isang tawa sa itaas. Huwag kang magbiro. Ilagay mo ng mabilis para hindi ka magkasipon mamaya. Ngayon, naramdaman lang ni Elena na ang mga nagbabagang tingin ay gustong sunugin siya. Lalong ibinaba niya ang kanyang ulo. Iyon, ilalagay ko ang jacket. Maghintay ka sandali. Naguguluhan siyang umalis sa aking mga bisig. Pagkatapos lang maglakad ng 2 hakbang, naalala niya ang isang bagay. Nagugulat siyang lumingon. Ito para sa iyo. Inabot niya sa akin ang bag na nasa kanyang kamay, pagkatapos ay tumakbo. Hindi niya napagtanto na ang aking jacket ay nasa balikat niya pa rin. Nang tiningnan ko ang tumatakbong batang babae, gusto kong tumawa ng kaunti. Yumuko ako at tiningnan ang pink bag na ibinigay sa akin ni Elena. Dahan-dahan kong binuksan ang bag sa loob ay isang scarf na kulay abo at puti. Maingat kong kinuha ang scarf at maingat na siniyasat. Ito ay scarf ng lalaki. Ginawa ba ng kaibigan kong tumabi ang scarf na ito para sa akin? Ang ganitong uri ng woolen scarf ay maaari lamang gawin ng kamay. Nangangahulugan ito na malamang na ginawa ito ng kamay ng katabi ko para sa akin. Mabilis na bumalik si Elena sa dormitoryo. Sumandal siya sa pintuan, humihingal. Gusto niyang mamatay sa sandali ng paghinga. Hindi maintindihan ni Elena kung anong nangyayari sa kanya. Kaya nagpagpag siya ng malakas sa kanyang dibdib upang paginhawahin ang kakaibang emosyon. Elena, bakit ka nakasuot ng damit ng lalaki? Hinila siya pabalik sa katotohanan ang boses ng kanyang kaibigan sa silid. Sa sandaling ito, napagtanto ni Elena na ang jacket ko ay nasa katawan niya pa rin. Natakot siyang tumawa. Ilalabas ko ito. Shati. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Tiningnan siya ng kanyang kaibigan sa silid ng may implikasyon. Elena, hindi kaya may boyfriend ka na? Hindi. Agad na tinutulan ni Elena. Mas mataas ang boses niya kaysa kanina. Hindi naniwala ang kaibigan niya sa silid. Hindi siya binigyan ni Elena ng pagkakataong magtanong. Inilagay niya ang kanyang itim na jacket, pagkatapos ay lumabas. Ang jacket ko ay nasa kamay pa rin niya. Napagtanto niya ito. Pinabilis ni Elena ang kanyang bilis. Nang makarating siya sa tabi ko, napagtanto niya na tense pa rin siya. Pero ngayon ay wala na siyang pakialam sa pakiramdam na iyon. Nakita niya akong yakap ang scarf. Dali-dali siyang lumapit at ibinigay sa akin ang jacket. Bilisan mo, isuot mo ito. Bakit hindi ka nagsuot ng scarf? Makakatulong ito upang maiwasan ang sipon. Hindi ako giniginaw. Paano ka hindi giniginaw? Tingnan mo, namumula na ang mukha mo sa lamig. Habang nagsasalita si Elena, inilalagay niya ang scarf. Pagkatapos hintayin akong ilagay ang scarf, muling ibinigay ni Elena sa akin ang scarf. Hindi ko ito tinanggap. Tinitigan ko lang siya. Matapos siyang titigan ng mahabang panahon, nagsimula siyang mahiya. Iyon. Binigyan mo ako ng maraming pagkain at candy, kaya hindi ko alam kung anong kulang sa iyo, kaya naisip kong igawa ka ng scarf. Naisip ko ngayon ay umuulan ng nyebe at maaaring gamitin mo ito, ngunit hindi ko nagawang gawin. Tila tumigil na ang pag-ulan kahapon. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, hindi na nangahas si Elena na itaas pa ang kanyang ulo. Inabot niya ang scarf pasulong ng kaunti.
Nico, gusto mo ba? Ngunit matapos maghintay ng mahabang panahon, nakita ni Elena na hindi ko pa rin kinukuha ang scarf. Medyo natakot siya. Siguro dahil nakalipas na ang taglamig, hindi ko na kailangan ang scarf. Kung iyon, tila medyo labis-labis ang kanyang regalo. Kung hindi ko kailangan kung gayon ako. Hindi pa niya natapos ang pagsasalita nang marinig niya akong nagsasalita. Sino ang nagsabi na hindi ko gusto? Dapat itaas ng taong nagbibigay ng regalo sa iba ang kanyang ulo. Nang marinig iyon, nakatangang itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Nakita niya ang mga mata ng lalaki sa kanyang harapan na kumikislap. Pagkatapos ay narinig niya akong nagsasalita, ilagay mo sa akin. Natigilan si Elena. Naramdaman niyang hindi sapat ang kanyang utak sa sandaling ito upang tumugon. Sinabi kong ilagay mo sa akin. Hindi mo ba gustong ibigay sa akin ang scarf? Ngayon ay giniginaw ako. Tulungan mo akong ilagay. Inisip ni Elena na tututulan niya ang kanyang layunin, ngunit pinigilan ang mga salita. Hindi pa siya nakapagluluto ng scarf para sa kahit sino. Ang ganitong kilos ay masyadong matalik para sa kanya. Napakahirap para sa kanya, ngunit kung ang taong nakatayo sa harapan niya ay si Nico, kung gayon marahil Pagkatapos ng lahat, si Nico ang handang magbigay sa kanya ng candy, isang drumstick, isang tinapay, at handang hikayatin siyang mag-aral ng mabuti upang makapasok sa unibersidad. Nang iisipin iyon, dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Habang papalapit si Elena sa akin, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa sandaling nasa harapan ko siya, nakita niyang yumuko ako ng kaunti. Habang nakayuko ako, mas papalapit ang aking mukha sa kanya. Hindi sinasadyang pinigil ni Elena ang kanyang hininga. Huwag kang lumapit sa akin ng ganyan. Malapit na akong hindi makahinga. Ang pakiramdam na ito ay napakakaiba. Kung hindi ako lalapit, paano mo ilalagay ang scarf? Ang tono ng lalaki ay masyadong mapaglaro, ngunit walang dahilan si Elena para tumutol. Kailangan niya lang ilagay kaagad ang scarf sa aking leg, pagkatapos ay tumalikod kaagad, na para bang tapos na niya ang isang mahirap na gawain. Pagkatapos ay huminga siya ng maluwag. Nang makita ang kanyang hitsura, hindi ko maiwasang tumawa. Hindi ako nakatanggap ng mamahaling regalo sa loob ng 2 buhay, ngunit ang scarf na ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko. Nang iisipin iyon, marahan kong tinapik sa ulo si Elena. Umuulan ng nyebe. Lumabas tayo para maglakad. Sandaling nag-isip si Elena, pagkatapos ay tumango. Nauna akong lumakad. Sumunod sa akin si Elena. Sinubukan kong maglakad na magkatabi kasama siya ng ilang beses, ngunit natuklasan ko na hanggat nagpapabagal ako, ang aking kaibigan sa tabi ko ay magpapabagal din gayunpaman, hindi ko gusto na pilitin siya. Hindi ako maaaring magmadali na maging malapit sa kanya. Kung takutin ko ang batang babaeng ito para tumakbo palayo, hindi ako makakagawa nito. Isipin na ito ang aming unang date. Sa sandaling ito, medyo tense si Elena. Lumaki na siya, ngunit hindi pa siya nakakalakad kasama ng isang lalaki sa labas. Napakakaiba ng pakiramdam na ito. Medyo malamig sa labas, nagpapanginig sa kanya. Kahit na gustong-gusto niyang patuloy na maglakad kasama ako, medyo hindi na niya kaya. Habang iniisip kung anong dahilan ang sasabihin niya para bumalik sa paaralan, nakita niya akong huminto sa harap ng isang stall. Pagkatapos ay hawak ko ang sombrero na kulay rosas at puti, tinitingnan siya. Nadama ni Elena na umiikot ang kanyang isip sa loob ng isang segundo. Nico, gusto mo bang bilhin ito? Nakakatawa kong tiningnan ang maliit na pulang mukha ni Elena. Tumingin si Elena sa akin na nakanganga. Binibili mo para sa akin. Hindi pa niya natapos magsalita nang inilagay ko sa kamay niya ang sombrero. Natigilan si Elena. Nagulat siya. Bakit siya bumibili ng gamit ng mga babae? Binibili niya ba ito para sa babaeng gusto niya? Nang magkaroon siya ng ganitong ideya, agad na nakaramdam si Elena. Hindi siya nag-alinlangan at hindi nagsalita ni isang salita. Tiningnan ko ang dalaga na inilalagay ang kamay sa kanyang bulsa ng cotton jacket. Agad akong umiti. Kung tutuusin, mayroon akong kalamangan ng muling pagkabuhay. Kung gayon, sabay kaming mag-aral para sa pagsusulit. Nang dumating ako sa klase noong umagang iyon, natuklasan ko na naroon na ang lahat. Sa sandaling ito, nang makita ako ng lahat na nagpagupit ng dating magulong buhok, biglang kumulo ang buong klase.
Naku, sino ang gwapong lalaki na ito? Napakagwapo niya. Bakit kamukha niya si Nico? Kahapon, matapos kong umalis sa bahay ni Kiana, nagpunta ako para magpagupit ng nakamamatay na hairstyle. Muling nabuhay na ako. Siyempre, hindi na ako makakasunod sa ganoong hindi pangkaraniwang kalakaran. Nilipat-lipat ni Miguel ang ilang pahina ng aklat at isinilip ang kanyang ulo. Nico, bakit hindi nagulat ang katabi mo? Mula nang pumasok ako, napansin ko na ang reaksyon ni Elena. Kung tutuusin, si Elena ang gustong-gusto mo ngayon. Ngunit hindi ko akalain na mananatili pa rin si Elena na tahimik na para bang hindi niya napapansin. Sa sandaling ito, sinimulan na niyang mag-aral. Mahinang tumawa ako. Hoy, katabi. Hindi ka maaaring tawagin ng sinuman sa ganyang pangalan. Napagtanto ni Miguel na mayroong mali at tumango, pagkatapos ay umiling. Nico, mali ako. Ibig kong sabihin ay Elena. Pero bakit hindi man lang nagulat si Elena? Tumingin ka sa iba. Muli akong tumingin kay Elena at ngumiti. Hulaan mo. Narinig din ni Elena ang pangungusap na ito. Pagkalipas ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo. Ilang na tawagin mo akong Elena. Hindi mo ako maaaring maging katabi. Ang dominante tone na ito ay nagpamula kaagad kay Elena. Nagugulat siyang ibinaba ang kanyang ulo at mabilis na binaliktad ang kanyang aklat. Nagpa siyang huwag na akong pansinin. Bakit niya sinasabi na siya ay akin? Malinaw na pag-aari niya ang kanyang sarili. Anong sinasabi ng taong ito? Nang makita ko si Elena na namumula, ang aking kalooban ay napakagaling at nagsimula akong mag-aral. Nang matapos ang klase, lumapit si Kiana, hinawakan ang braso ni Elena at nagsimulang mag-usap. Matapos mag-usap sandali, nahulog ang mga mata ni Kiana sa scarf ni Elena. Elena, bakit ka nakasuot ng scarf? Tila hindi naman malamig ngayon. Namula ang maliit na mukha ni Elena. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makita niya akong maisuot na scarf, sinundan niya ito. Iyon. Nico din ni. May sasabihin sana si Kiana, ngunit nilunok niya ito. Nagpabalik-balik ang tingin niya sa aming dalawa at kaagad na natigilan sa kanyang puso. Si Miguel, na nagtataka sa buong umaga, ay lumapit din, napansin mo rin ito. Sabihin mo sa akin. Anong nangyayari sa kanilang dalawa? Hindi ba sila nagpapawis? Pagkatapos niyang magsalita, mahigpit na kinurot siya ni Kiana. Pagkatapos, hinila niya siya para kumain. Matapos silang umalis, naghanda rin kami ni Elena na lumabas para kumain. Katabi, anong gusto mong kainin mamaya? Dahil napakarami kong nakukuha, maraming nagtitipon sa paligid ko. Naramdaman ni Elena na malapit na siyang malunod sa mga tingin na iyon. Maingat niyang tinakpan ang kanyang scarf, gamit ang kanyang malaking uniforme. Iyon. Kumain pa rin tayo ng tinapay. Nang makita ko ang kanyang ginawa, nalaman kong nahihiya ang aking katabi muli. Gustong-gusto mo bang kumain doon? Sa linggong ito, halos kumakain ka doon tuwing umaga, tanghali at gabi. Hindi ko nalaman kung anong meron sa tindahang iyon na masarap. Ang tinapay nila ay malaki. Kailangan mo lang gumastos ng kaunting pera para mabusog. Hindi ko inasahan na iyon ang dahilan. Tumango ako at nakaramdam ng kirot. Nay! Kung gayon, kakain tayo doon. Pagkatapos kumain, sumenyas ako kay Miguel at ang dalawa na bumalik muna sa klase. Pagkatapos ay tumalikod ako at naglakad papunta sa counter number 2 sa kantina. Ito ang lugar kung saan kumakain si Elena ng halos buong linggo. Hindi ko kayang tignan si Elena na kumakain ng simpleng ganyan araw-araw. Malinaw naman, hindi na epektibo ang direktang pagbibigay sa kanya ng pagkain, kaya napagpasyahan kong magsimula sa kantina. Pagbalik sa klase, inilagay ko ang itlog sa aking kamay sa mesa. Katabi, binigay ito sa akin ng may-ari ng tindahan. Bakit niya inilalagay ulit? Sinabi niya na napakagwapo ko ngayon at marami ang pumupunta para kumain kaya espesyal niya akong binigyan ng itlog. Hindi alam ni Elena kung paano sasagutin. Nico, ito na ang huling beses na kakainin ko ang itlog na ibinigay mo sa akin. Mula ngayon, ako na ang bibili. Bukod sa paraang ito, wala siyang maisip na ibang paraan para tanggihan ako. Palagi kong hinahanap ang mga paraan para pilitin siya. Pakiramdam niya ay napakagulo niya. Habang kinukuha niya ang kanyang mga libro, tumango ako.
Nagtaka si Elena. Bakit ako madaling kausap ngayong araw? Hindi kaya may iniisip na naman siya? Kailangan niyang maging maingat para hindi maloko. Sa tanghalian, muling magkakasama kaming apat. Iyon lang, hinila ni Kiana at Miguel papunta sa unahan. Nang dumating kami ni Elena, nakita naming nakatulala ang dalawa. Tiningnan ko ang kanilang tingin at natuklasan na mas maraming tao ngayon sa counter number 2. Lumunok si Kiana. Sa tabi, gustong-gusto ko talagang tikman ito. Sige, aalis ako para tikman ito. Miguel, tara. Sa sandaling ito, nakapagpasya na ang dalawa at mabilis na nakisali sa karamihan. Lumingon ako para tignan ang maliit kong katabi. Tara na rin. Tumango si Elena, pagkatapos ay mabilis na naglakad papunta sa harap ko. Ano man ang mangyari ngayon, hindi siya pwedeng bigyan ni Nico ng pagkakataong bumili ng pagkain para sa kanya. Kailangan niya munang kunin ang kanyang pagkain kay Nico. Magkuha siya ng mas marami hanggang sa hindi niya na ito maubos. Sa ganoong paraan, hindi siya magkakaroon ng dahilan para pakainin siya. Hindi ko rin siya pinigilan. Tumayo lang ako sa likod. Nang dumating si Elena para kumuha ng kanin, agad siyang nag-order ng maraming pagkain. Dinurog ni Elena ang kanyang puso dahil sa pera, ngunit binabantayan din ako mula sa likod. Hindi niya kayang hayaan si Nico na magbayad. Kahit gaano pa kamahal, kailangan niya itong bayaran. ₱1 lahat-lahat. Natigilan si Elena. Sa sobrang pagkain, kasama ang itlog at manok, dapat hindi bababa sa ₱6 pataas, kaya bakit ₱1 lang? Tiyo, nag-order din ako ng itlog at manok. Alam ko, ngunit libre ang mga itlog at manok. Humingi na ang paaralan ng tulong para sa iyo para bawasan ang iyong tuition fee. Mula ngayon, kapag kumakain ka sa tindahan ko, libre ang mga itlog at manok. Ang iba ay magbabayad. Sabi ni T. Napakalaking tulong ng kagrupo. Hindi ba't inayos mo kami sa isang grupo ng pag-aaral? Madalas kaming nag-aaral ng sama-sama. Tinuruan ako ng maraming bagay ni Elena. Alam ng lahat na masipag ang mga babae at lalaki kapag nagtutulungan. Ngunit hindi galit siguro Trina. Sa halip, masaya siyang nakatayo sa tabi at sinabi ang kanyang mga salita sa loob ng mahabang panahon. Ang buong araw na iyon ay napakasaya para sa lahat. Pagkatapos ng huling klase sa self-study, itinatago ni Kiana ang kanyang notebook. Lihim siyang yumuko habang sininyasan si Miguel na lumabas. Ayaw niyang mag-aral hanggang hating gabi. Hindi inaasahan, bago pa man siya makalabas sa pintuan, narinig niya si Miguel na hindi naiintindihan ang sininyas niya na sumigaw, Kiana, saan ka pupunta? Nag-aaral. Sumunod ay ang nagtatanong na tingin mula kay Elena at sa akin. Kailangan lang harapin ni Kiana ang galit na nagpapakita ng kanyang mga ngipin. Pupunta lang ako sa banyo. Sige na. Tapos na ang self-study. Kung gayon, aalis na ako. Sasamahan ako ni Nico. Sa loob ng pagdurusa, lumapit si Kiana sa amin. Pagkatapos, pinasundan niya ako ng isa pang notebook. Tingnan mo rin itong 2 notebook. Kung hindi mo ito tatapusin, hindi ka pwedeng umuwi. Ang hirap niyang kunin ang kanyang notebook at umalis. Bago pa man siya makarating sa gusali ng self-study, nakita niya akong hinihila si Elena papunta sa hardin ng paaralan. Hindi ba talaga sila lihim na nagde-date? Bagong lipat lang si Elena. Hindi pa siya nakapunta rito. Habang papalayo siya, medyo nagtataka siya. Nico, saan tayo pupunta? Lumingon ako at tiningnan siya. Hindi ko maiwasang matawa. Natatakot ka ba na ibebenta kita? Bulalas ni Elena sa gulat, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at bumulong, alam kong hindi mo ako ibebenta. Mayroong isang hardin doon. Pumunta tayo doon para mag-aral ng English. Kailangan nating magpasa sa pagsusulit sa pakikinig. Hindi ko maintindihan ang mga pangunahing bagay. Kailangan ko ang iyong tulong. Nagpasya na akong mag-aral sa parehong paaralan kasama ang aking katabi, kaya hindi dapat sayangin ang oras. Tumango si Elena. Pagkatapos, masaya kaming tumakbo papunta sa hardin. Habang tumatakbo, biglang huminto si Elena. Nico, mayroong mga tao doon. Nakita ko sa mas maliit na hardin na may isang lalaki na nagmamadaling tumayo at tinatakpan ang view ng isang babae. Malinaw na naabala namin ang magandang bagay.
Pagkatapos ng lahat, namamaga na ang labi ng lalaki. Nagtataka si Elena sa katabi. Hindi pa niya tapos magsalita nang hawakan ko ang kanyang kamay. Katabi, bilisan mo. Huwag sayangin ang oras. Kinailangan na lang ni Elena na sumulong. Nang dumating kami sa hardin, huminto ako. Hingal na hingal si Elena. Medyo kakaiba siyang tiningnan ako. Nico, hindi ba't pupunta sila rito para mag-aral? Pero namamaga ang mga labi ng lalaki kanina. Bakit hindi mo ako hinayaang paalalahanan siya? Yi lang. Maaaring kumain siya ng mainit na patatas. Pero huwag nang mag-alinlangan. Malapit na ang oras. Matapos ang isang oras ay lumipas na, sa wakas ay nalutas ko na ang libu-libong tanong sa aking maliit na katabi. Binuksan ko ang aklat para mag-aral kasama si Elena. Kaaya-aya ang boses ni Elena kapag bumabasa. Ako ay nakinig na nalulunod ako rito. Hindi ko maiwasang tumingin sa mukha ni Elena. Si Elena ay nagbabasa pa rin ang bigla ko siyang pigilan. Hintay. Katabi, hindi ko narinig ng malinaw ang pangungusap na binabasa mo. Basahin mo muli. Tumango si Elena at tumingin sa seksyon sa itaas. Ngunit nang makita niya ang unang pangungusap, natigilan siya. Malinaw na nakasulat sa aklat na, mahal kita, Nico. Hindi makapaniwala si Elena na tatawagin niya ang aking pangalan. Ang salitang ito ay napakapopular. Ang pagbigkas din nito ay napakasimple, ngunit kung babasahin ito ng nag-iisa, gaano man katanga si Elena, malalaman niya ang kahulugan ng pangungusap na ito. Sinadya ba ito ni Nico? Ano? Anong problema? Napakahirap ba ng talatang ito? Hindi nakakagulat na hindi ko narinig kanina. Nang isipin ko ang mga nakalilitong marka ko sa Ingles, huminga ng maluwag si Elena. Siguro nagkakamali siya. Hindi mahirap. Babasahin ko ito sa iyo. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Elena ang kanyang mga mata. Kahit na nagpasya siyang magbasa, hindi niya maintindihan kung bakit ang gulo-gulo pa rin ang kanyang isipan. Huminga siya ng malalim para pigilan ang kakaibang pakiramdam. Matapos magbasa ng mahal kita, naramdaman ni Elena na ang kanyang tibok ng puso ay biglang bumilis. Hindi man lang siya nangahas na tingnan ang aking reaksyon. Mabilis niyang sinimulan ang susunod na pangungusap. Sa buong gabi, namumula ang mukha ni Elena, ngunit seryoso pa rin siyang binabasa ang buong talata. Nang matapos ang self-study, mabilis niyang itinatago ang kanyang mga libro, pagkatapos ay tumakbo palayo sa hardin. Kung mas magtatagal siya kasama si Nico, babaliw na siya. Inaantok na ako. Babalik na ako sa dormitoryo. Nang itaas ko ang aking ulo, tumakbo na siya. Pagkatapos, itinatago ko rin ang aking mga gamit na mailayuning mag-impake at umuwi. Sa mga weekend, pinag-uusapan ng lahat sa klase ang tungkol sa mga pagtitipon. Pareho naming tinanggihan ni Elena ang kanilang paanyaya. Pagkatapos magsalita ni Elena, bigla akong lumapit sa kanya. Ginagawa mo ba ang sombrero at guwantes para sa akin? Namula ang mukha ni Elena. Malinaw na nakita niya na nagugulat ang kanyang mga kamay. Hindi niya sinasadyang sinabi, hindi. Bakit niya nahulaan ng tama? Hindi pa nga siya bumibili ng sinulid. Kumuha ako ng magandang bag ng materyales sa pagniniting mula sa aking mesa at ipinasok sa kanyang mga braso. Ito na ang inihanda ko para sa iyo. Kumain ka ng marami. Dali-daling itinago ni Elena ang sinulid gamit ang kanyang libro. Naiintindihan ko. Matapos kunin ni Elena ang sinulid, hinaplos ko ang kanyang ulo. Sa Sabado ng hapon, dadalhin kita. Umuwi ka na. Saan? Malalaman mo. Kinabukasan, natuklasan ng kasama sa silid ni Elena na si Wang Xinyi na hindi umaalis si Elena sa kama maghapon. Sa buong araw ay abala siyang gumagawa ng isang bagay sa loob ng kumot. Nang bumili ng tanghalian si Wang Xinyi sa kantina, natuklasan ni Wang Xinyi na abala pa rin si Elena. Gumagawa ka ba ng guwantes? Kalagitnaan na ng Marso. Bakit may kailangan pa ng guwantes? Itinaas ni Wang Xinyi ang kanyang ulo, nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang naalala na nakaupo rin si Elena sa ilalim ng kanyang kumot noong nakaraang katapusan ng linggo habang gumagawa ng scarf. Ito ay kahawig ng estilo ng lalaki, ngunit ang scarf na iyon ay nawala sa hapon ng linggo. Ngayon ay nagiging abala na naman siya.
Mabilis na lumitaw sa isip ni Wang Xingyi ang isang kakaibang larawan. Dali-dali siyang lumapit kay Elena. Elena, may boyfriend ka na ba? Sa tuwing tatalakayin ang mga ganitong problema sa dormitoryo, mamumula ang mukha ni Elena, ngunit ngayon tila hindi siya nagkaroon ng reaksyon. Nag-iisip pa rin ba siya ng malalim? Nag-isip sandali si Wang Xingyi pagkatapos ay muling lumapit kay Elena. Matapos kumpirmahin na talagang tulog siya, tiningnan ni Wang Xingyi ang kanyang mga guwantes. Ang mga guwantes ay mukhang napakalaki. Talagang para sa mga lalaki. Bigla siyang nagsalita sa tainga ni Elena. Elena! Nagulat si Elena. Dali-dali niyang ipinasok ang pagniniting sa kumot. Ah! Xingyi, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hindi ba dapat tanungin ko sa iyo iyan? Gumagawa ka ba para sa iyong boyfriend? Hindi. Mabilis na sinagot ni Elena, ngunit ang kanyang mukha ay namula pa rin. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Tila gustong kumbinsihin ang kanyang sarili. Wala siyang boyfriend. Kung kanino ka gumagawa, para sa aking nakababatang kapatid. Alam ng lahat sa dormitoryo na mayroon siyang isang nakababatang kapatid. Ngumiti si Wang Xingyi at tumango. Sige na. Akala ko ay mayroon kang isang bagay na interesado. Nadismaya na kinuha ni Wang Xingyi ang bag ng tinapay. Narito, para sa iyo. Abala ka sa buong araw, siguro ay hindi ka pa nakakakain. Bumili ako ng sobra kaya ibabahagi ko sa iyo. Otomatikong binabalak ni Elena na tanggihan, ngunit naalala ang mga salita na sinabi ko sa kanya, sa huli ay tumango, salamat. Salamat sa akin. Muli siyang humarap sa mahirap na sitwasyon. Paano niya maibabalik kay Wang Xingyi? Marahan siyang kumagat, pagkatapos ay tiningnan si Wang Xingyi. Xingyi, anong gusto mong kainin? Tumayo si Wang Xingyi at tiningnan si Elena. Hindi ko rin alam kung anong gusto kong kainin. Siguro kahit anong bagay ay sapat. Kung gayon, mayroon bang isang masarap na bagay kamakailan? Napagpasyahan ni Elena na baguhin ang paraan ng pagtatanong. Kamakailan? Hayaan mo akong mag-isip. Seryosong nag-isip sandali si Wang Xingyi, pagkatapos ay masayang sinabi, naalala ko. Masarap ang bago nating fruit shop sa plaza. Tumango si Elena. Kinuha niya ang maliit na notebook na nakatago pa rin sa ilalim ng kanyang unan. Binuksan niya ang unang pahina at itinala ang pangungusap, gustong kumain ng fruit shop si kaibigan Wang Xingyi. Matapos isulat ang dalawang salita, biglang natigilan si Elena. Anong gustong kainin ni Nico? Tila gusto niya ang lahat, at tila ayaw niya kumain ng kahit ano. Biglang nakaramdam ng hiya si Elena. Napakabait sa kanya ni Nico. Ang dami niyang hindi alam tungkol sa kanya. Sa hinaharap, kailangan niyang obserbahan si Nico ng higit pa. Matapos isulat, tiningnan ni Elena ang relo. Malapit na magnegatibo 2:00 ng hapon. Sinabi ni Nico na dadalhin niya siya ngayon, pero bakit hindi pa rin siya dumarating? Tila gusto na niyang lumabas at maglaro. Habang nag-iisip, biglang narinig ni Elena na may tumatawag sa labas ng dormitoryo. Elena, may Elena ba sa dormitoryong ito? May naghahanap sa kanya. Mabilis na tumayo si Elena. Tumakbo siya palabas. Pagdating sa pintuan, natuklasan niya akong nakatayo hindi kalayuan. May hawak akong malaking pink na kahon. Sa tabi ko ay maraming babae na nakapaligid. Nabagalan si Elena. Nakaramdam siya ng kaunting asim sa loob ng kanyang puso. Ano kaya ang iniisip ng katabi? Hoy, napakaisip ni Elena. Halika na. Tinawag ko lang siya, at ang mga babae sa paligid ay agad na tumingin. Hindi mapigilan ng ilan na tanungin, gwapo, may girlfriend ka na ba? Tumango ako. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Nadismaya ang mga dalaga at umalis, ngunit nagulat si Elena. Hindi siya makapaniwalang tinitingnan ako. Anong sinasabi mo? May girlfriend ka? Hindi ba't ako iyon? Nang nakita niya ang kanyang nalilitong hitsura, naisip niya, ako sa tabi ngayon, tumutulong sa iyo. Hindi mo pa nga ako tinatanong. Umiti lang si Xeroxin. Nang makita niya ang nag-aalinlangan niyang hitsura, sumenyas lang siya na umalis siya kasama niya. Siyempre. Ngayon at magpakailanman. Sino pa ang magiging mapalad na pumasok sa aking mga mata kung hindi ang dalagang ito?
Naglalakad sa isang lugar, sinundan siya ni Nico. Kumpara sa hindi ka agad na pagbigay ng kumpirmasyon kanina, bakit tila napakagaling mo sa mga bagay na ito ngayon? Bakit hindi na niya pinaliwanag? Tila nag-aalala na nakatitig sa kanya si Xiao. Hindi alam ni Nico kung ano ang sinasabi sa kanya. Sa sandaling ito, siya ay sumenyas kay Xeroxin na lumingon. Pagkatapos, nang napagtanto niyang may maling nangyari, dali-dali siyang sumunod dito. Nang maingat kong ipinahiwatig ang direksyon na dapat niyang tingnan, ibinaling niya ang kanyang atensyon. Bigla, ang masayang pagpapahayag na nakita niya ay nahulog sa kanyang mga mata. Nang siya ay nakayuko, si Xeroxin ay naghihintay na naglalakad. Kahit na may mga tao, talagang hindi siya lumayo mula roon. Mayroon pa rin akong tinatanggap na paghingi ng paumanhin sa mga dalagang iyon, ngunit hindi na nila ako tinanggap. Pagkatapos, kumuha ako ng kahon na may ilaw na kulay rosa sa kanilang paningin. Nakikita ko na mas mabuting tulungan mo ako. Hindi ba't mayroon kang napakagaling na pandama? Bago pa man natapos ni Elena ang pagsasalita, itinanggi siya ni Nico ng may mahinang ekspresyon. Ngunit dahil sa kabutihang loob ng kahon na hawak-hawak, nakita ng mga kasamahan sa dormitoryo ang pagbabago ng pagnanais ng kasaysayan na lumitaw. Nang makita ni Elena ang mga tao, siya ay tumugon, sa anumang kaso, na gumawa sa kanya ng ganoon na para bang may mali. Nagtawanan at kumaway kay Xeroxin si Nico, bago sinabi, sa hapon, mamamasyal tayo. Pagkatapos ay magbabago siya ng maging walang tiwala at hindi komportable, at hindi niya ito naisip o nakuha at ipinaliwanag ang mga bagay. Paumanhin, sa tingin ko, mas mahalaga na huwag mag-alinlangan. Nang tinitigan ko ang maliliit na katabi, nakita ko na pinoprotektahan ni Elena ang lahat sa isang kumot. Ngunit ano pa rin kaya ang nasa isipan ng taong ito? Si Xeroxin ay hindi masyadong nag-isip bago buksan at matutunan ang maliliit na nagtatanggol na tulong at mga inaasahan. Sa katunayan, mayroon lamang kayong isang katangahan na dapat ipagmalaki. Pagkatapos, si Xeroxin, muli sa pangalawang pagkakataon, na ipasa ang bahagi. Naalala kong binanggit ni Elena na mayroong isang bagay na ginagawa ng iba na nagpapasigla sa kanya. Ang bagong lugar ng fruit shop ay nagbigay kay Wang Xingyi ng ilang rekomendasyon. Sa kanya iyon. Ang katotohanan na wala siyang anumang uri ng layunin sa kanilang relasyon ay nakagawa ng problema at gumawa ng isang naglilimos na lugar. Mayroon pa rin siyang isinasaalang-alang. Hindi niya gustong magsimula ang pagbili. Buksan ng maingat ang gawin ni Elena, at muling pakinggan ang sinabi, tiyak na mamahalin siya ng maraming beses kapag natapos niya na ang bagay, o hindi siya mag-aalala. Si Lena ay tumugon sa mas maikli na sandali sa mga hindi inaasahan na boses. Si Elena, kapag wala siya, ay tumitig sa kanya. Hindi na siya mapahinga. At hindi siya komportable sa kagalakan ng pagdaloy. Makinig ng maingat. Elena, sinundan niya ito papunta sa pagkahabag ng kanyang puso. Kung makapaghintay pa siya, maglalakbay sana siya kaagad na sa ibang paraan. Bago pumunta, gusto niya na ang kanyang isipan ay naglalakbay patungo sa kanya. Sa panahong ito, nagpatuloy pa rin sila. CJ. Si Elena ay kumuha sa katunayan kung saan ko hinawakan at malupit na sinabi sa isang kaibigan na hindi ko kailangan dahil ako ay gumaling. Si Elena, sa isang maikling pag-iisip, ay nadama ang kapakumbabaan na nililinis ng kanyang puso. Hindi niya alam na narinig niya si Elena, sino ang nagtitiyak. Ipagpaliban ko kayo sa hapon. Pakiusap, tumungo kayo sa iba na aking tinitingnan at tutulong sa kung ano ang nararapat. Hindi ko sasayangin ang kagalakan. Sa kabila ng isang sandali na nakaharap kay Nico, binabago at dinugtungan ni Lena. Hindi siya komportable dahil tila nalungkot pa rin si Nico. May pangalawang paumanhin ba? Ito ay lubos na sinasabi na ang pakiramdam ni Lena ay hindi makakabuti sa panahong ito. Malinaw, tumingin siya at inilagay sa mukha at lumikha ng isang masakit na tingin. Paano kaya malalaman ng mga tao na lumala sila rito? Ito ay tulad lamang ng isang nakagugulat na hiling na gustong hanapin ang mahinahong puso ng mundo. Sa pagiging matulungin ko, nasabi ko na si kaibigan Wang ay kumakain din ng fruit shop. Ang nakaraan niya at ang kasuklam-suklam na katotohanan na mayroon siyang pagtataya na magkaroon ng walang layunin ng mga kapamilya. Sinisiraan ko na siya ang masusundan. Para maging isang tao. Maliban sa malaking kahirapan, ito na lang ang alam niya.
Pagkatapos, lumalakad sa labas at hindi na nanggaling pa mula sa isang mahaba na kalayo sa likod mo, sumunod sa akin. Kahit hindi ko alam kung saan kami pupunta, masaya pa rin ako. Ngunit nang makita niya akong pumasok sa isang internet cave, nagulat siya. Nico, pupunta tayo sa internet cave. Gusto sanang sabihin ni Elena na ang mga taong may masamang ugali lamang ang pumupunta sa lugar na ito, ngunit malinaw na hindi ako isang taong may masamang ugali. Hindi niya kayang sabihin ang mga salita. Yi lang. Pumasok tayo. Hindi mo ba sinabi na wala kang Q account? Kung lilista kita, paano kita lilista kung hindi kita mailista sa internet cave? Tumingin si Elena. Sinabi niya lang iyon sa bibig. Mayroon pa pala sa kanyang isipan si Nico. Huwag nang mag-alinlangan. Alamin natin ang gumagana at gumagawa habang ipinapahinga ang ating sarili. Kung hindi, masyado tayong mapapagod. Pagkatapos, dinala ko si Elena sa pagbubukas ng 2 computer. Matapos ang aking maingat na gabay, matagumpay ding nagkaroon si Elena ng kanyang sariling Q account, natutuhan kung paano gamitin, at nagdagdag ng mga kaibigan. Mabilis na lumipas ang 1 oras. Nakakalap na si Elena ng lahat ng natutunan. Pagkatapos patayin ang computer, nagtataka si Elena kung dapat na ba siyang bumalik sa paaralan nang marinig niya akong nagsalita. Katabi, tulungan mo akong bumili ng regalo. Ngayong gabi, kakain sa bahay ang anak na babae ni Katrina, na kapatid ko sa hinaharap. Sa unang pagkakataon, kailangan akong magbigay ng regalo sa kanya bilang isang kuya, ngunit hindi ako nakapagpasya kung ano ang bibilhin. Dahil sa dahilan na ito, hindi niya kayang tanggihan si Elena. Habang papalapit sa Walking Street, nakita ko si Miguel at Kiana na yakap ang 2 bahagi ng fruit shop, naglalakad ng mabagal. Nang makita nila kami, masayang naglalakad si Miguel at tumakbo. Nico, Elena, nandito pala kayo. Saan kayo pupunta? Itinuro ko ang fruit shop na nasa kamay ni Miguel. Napakatakaw kumain ni Miguel. Sa susunod na klase ay mamamatay na rin. Walang pakundangang kumuha ako ng bahagi mula sa kamay ni Miguel. Bumalik na kayo. Ako na ang bahala dito. Kinailangan lang maglakad sa ilalim ang nawawalang si Miguel. Sumasatsat siya habang naglalakad, bakit kaya hindi hinilaan si Kiana? Matalim na ibinagsak siya ni Kiana sa likod. Hindi ako kasing taba mo. Medyo nagtataka na tinignan ni Elena ang fruit shop sa kanyang kamay. Nico, hindi ba't hindi maganda kung ganito? Anong hindi maganda? Kung hindi magpapapayat si Miguel, magkakaroon ng masamang epekto sa kanyang kalusugan. Huwag kang mag-alala. Kainin mo ng matiwasay. Kinailangan lang tanggapin ni Elena at iniisip na bibili siya ng drumstick para kay Miguel kapag kumain sila bukas. Bakit puti ang kahon na ito? Ito ay malinaw na pink na ibinigay sa kanya ni Nico kaninang umaga. Siguro pinalitan ang loto. Binuksan ni Elena ng maingat ang kahon. Nang makita ang yogurt sa loob, nagulat muli siya. Nico, hindi ito tatak na stellar. Naramdaman ni Elena na may mali, ngunit hindi niya masabi kung anong mali. Tama. Bakit niya ako sisinungalingan? Katabi, halika rito ng mabilis. Nakahanap ako ng isa pang hindi mailalarawan na tulong na pinamumunuanan at matuto ng ilang higit pang mga kadahilanan. Hindi ko kayang tiisin. Marahil ay tinawagan niya na ako. Pagkatapos kong mapadaan si Elena sa isang matagumpay na yugto sa mundo, tinitigan ko sa paniniguro ng kanyang nakangiting kaisipan dahil tila nangyari talaga siya sa isang lugar na wala namang dapat mangyari sa kanya. Hindi ka pupunta, kaya ilalagay ko roon si Elena? Hindi ako magtatagal sa anumang sagabal. Ako, si Wang, na nakalipas na dito, ay tumutulong din mula pa lang noon ay malayo na kami mula roon sa likod. Hindi ko napigilan si Lena at pinipigilan siya na umasa. Kung alam ng katulad mo na tinatrato katulad nito, magtataka kami. Pagkatapos, naglalakad ng napakaganda hanggang sa itago ni Lena at naayos ang sarili at nagtampisaw sa nakagugulo na paraan. Sa hapon na nagtatrabaho ako, nagising ako na ginising ng maingay na pagtawa. Ito na ang tag-araw ngayon, wala nga ang naunang dahilan. Sa halip, sa labas. Sa katunayan, bago ang lahat, sa loob ng maiksing panahon na ito. Hindi namin itutuloy si Lena na makatrabaho at sa halip, maghihintay na bumili ng mga regalo at nag-aalala tungkol sa anumang isaalang-alang.
Sa kabila ng kanilang kahangahangang kadalubhasaan at pagpasa sa katotohanan, ayaw niyang maglaro ng kasama niya. Hindi malulutas ang mundo, 70. Habang sinasabi sa kanya ang kanyang layunin, ay may pag-aalala sa kaakit-akit na nagpapabilis na tila si Len ay gumawa ng kamalian. Sa kabilang banda, hindi namin dapat pinahihintulutan ang magkaengkwentro para maging higit pa, hindi kung ano, sa lahat at nag-aayos sa aking pakay at itinakda ang 2 tao. Ngayon, binabayaran ang 2 tao na may 100, kasama na ang mga naapektuhang malalayong nakaraan. Kung ano man, ito rin ang aking kailangan para magpakita ng suporta sa kanyang nakaraan. Tiniyak ko ba ang kaluluwa ng 70? Para sa kanila, si Nico ba ay kasama bilang magkakaibigan? At habang si Elena ay tumutugon sa kanyang nakaraan at nagpasya na ang 70. Na nag-udyok sa kanila na ipagsama ang kanyang mukha. Sa kanyang kabuuan, hinahawakan siya ng bahagi ng paglalakad kasabay ng magkakaibigan, sa magkakaibang paglalakad na nagbabayad pa rin. Mula pa noong una, ipinasya na ako na si Elena ay maging palagi ang kasama ko at sa iyo ng parehong yugto. Ang tunay na nag-apela sa katapatan ang siyang tunay. Ang katapatan para pagbigyan sila at pinili na paginhawahin. Dahil ang mga tao ay nagtatrabaho at makakatulong kami kahit paano at lahat sila ay sasama sa amin sa 70. Para makapaglakbay sa kalapit na paaralan. Nagtatago siya sa kabilang dulo ng aming katapatan para magbigay linaw. Ang malupit ba na bahagi ng nagkakahulugang kaso ay nakaligtas sa lahat na iyon? Pagkatapos ipaalala ang iba pang kahalagahan sa katapatan, kailangan din naming makipag-ayos ng husto. Habang sa 8, makinig na maingat. Pagod ka ba sa paglalakad sa paglalakba? Esay! Sa panahon kapag hinanap ang kanilang mahusay at kaalamang kaso, na-trigger ng tama. Ang mga kasapi para magkaroon ngayon o anumang bagong kinabukasan ngayon, na ginawa ito na napakaganda at hindi ko pinabayaan ang aking matalino. Sa madaling salita ng aking matalinong pakiramdam, magbigay ng magagandang pakahulugan. May mahalagang katapusan na ginagamit mo upang mapadali ang isang pinahusay at magagandang lugar para suportahan na ngayon. Kaya sa pagkuha sa mga detalye, alam mo na mas madaling maramdaman ang isang malaking pangyayari sa katapatan at tumunog para dalhin ng ganito. Naiwan siyang nagtatakang napunta ka dito para tulungan ako. Ang lahat ba ay kailangan kong gawin sa ngayon? Maaari ko nang hilingin ito. Ikinalulungkot ko ito para sa mga kaibigan ko, ngunit alam ko na tumatakas sa pananalita kapag ako ay nakaharap sa katapatan at lumaban. Kung wala sa lugar na iyon sa iyong likuran, maaari kang mag-iba. Sinusundan ang aking pag-aalinlangan na ilaw sa nag-udyok sa katapatan upang umikot ang pagtatampok nito. Nang makita itong nagbubukas, biglang naglakbay sa katapatan mula sa simula pa lamang mula rito at tumugon sa napakaraming paghina kung nasaan ka na ba ngayon. Pakiusap, ipakita iyon. Nang sa pamamagitan ng iyong maiksing pamamahinga sa maiksing tagal sa labas, napansin ko kung paano ang katapatan ay pinili na sa katunayan ay naging kahangahangang nagtatago ng napakalupit mula sa labas. Mayroong nakikinig sa ilalim ng linya. Sa tuwing pinasimple namin upang ayusin magpakailanman kayo. Bakit palagi kayong nagkakakomplikado? Habang magkasama sa pagbisita sa akin. Sa katapusan na baka itugma. Pagkuha ng hindi nag-aalinlangan mula sa likod, kinakailangan niyang baguhin. Sa pangkalahatan ay binago ni Lena. Ako iyan sa pagnanasa na suportahan sa ngayon? Anong gusto mo? Ang kadahilanan na nagpapahiwatig dito ay naglalarawan sa isang paksa. Kung hindi siya masyadong madalas na nakaukit, nang walang iba pang kalihim, nang walang ano paman. Para magtaguyod, ipakita namin ito sa akin upang malaman ang mga hindi mapakali. Sa katotohanan na lumitaw ang katotohanan. Sa kadahilanan sa pamamagitan ng iyong nakalipas na kaalaman. Salamat, sa halip, nakauwi lang sa pagkuha sa isang paglalakbay sa mga kadahilanan sa iyo, habang inilalatag ang pangyayari. Pakiusap na sundan kami habang naglalakad sa ngayon. Hindi ka na nagpapahayag ng kahit ano. Inilalagay mo ang iyong pakay sa paglalakad na may mga bagay nang hindi nagbibigay kay Wang. Maaaring hindi ko maisama sa pagtawag sa isang mahusay na kahalagahan sa kalmadong kaisipan sa bawat hindi paghahanda. Malinaw na mayroong isang bahagi tungkol kay Wang. Ang pangyayari sa kanyang kahangahangang isip. Sa napakaraming bagay na pinapaboran kang mangyari kay Nico na ang isang kasabihan tulad ng pagpapagalak sa pamamagitan ng kanyang katahimikan mula kay Elena.
hilingin ng mataasan at ipakita ang ilang pagtitiis. Sa katunayan, mayroong isang bagay na ginagawa ng ilan na napakalapit. Mula sa kadahilanan at sinisikap magsanay, binabago ito at paglalakad sa malalim na bahagi na iyon. Hindi ko kayang makuha ang pagmamahal ng kadahilanan kapag naglalaro. Alamin na ang katapatan ay hindi kayang itanggi ka. Sa pamamagitan ng paghiling sa iyong kapurihan at sa sinumang ibang kasapi na nagtatago dito, ginagamit kita ngayon bilang isang pinagmulan dahil sa gawaing mahirap na maging bahagi. Magpunta para ipakita ang mga dahilan. Kapag naipasa na siya bilang isang mahalagang panauhin ay ini-apply namin. Kapag magkasama kaming lumayo mula rito. Nagagalak na paglaya ang kadalasang nakikita. Hindi mo siya papayagan na lumayo kung kaya't nakikita niya ang kanyang sariling pananaw. Ang dahilan ng katapatan sa ngayon ay kasing saya katulad noon kung saan walang pagtatapos. Mayroon pa bang makakalayo?